Kung ang pagkikita noong kabataan ay sapat na kamangha-mangha, sapat na itong mag-iwan ng malalim na marka sa puso. Ang aking damdamin ay nagsimula sa kanya. At iginuhit ko ang aming pagkikita bilang comics. Halika Yuyu, binabati kita ng maaga sa pagsikat ng iyong comics. At sa tagumpay, na interview sa Huo Group. Salamat Bes, halika. Sana nga ay magkatotoo ang sinabi mo. Magandang araw po, Ginang. Narinig ko sa TV na sa ganitong edad at hindi pa kasal, baka hindi ka magaling doon o may problema sa iyong oryentasyon. Huwag kang mag-alala. Si Ma ay isang bukas na tao. Basta may makakasama ka lang ay ayos na. Ma, may gagawin pa sa kumpanya. Huwag ka nang magbiro. Kailangan ko nang umalis. Mag-enjoy ka na lang dyan. Jin Chuan, bakit siya narito? Bakit siya kasama sa mga lalaking modelo? Posible kaya? Grabe, hindi ba iyon ang ginang ng pamilyang Huo? Hindi ko akalaing narito rin siya. Kinuha pa niya ang pinakasikat. Nabalitaan ko, ang mga mayayamang ginang na ito ay sobrang maglaro. Ang mapunta sa ospital ay maliit na bagay lang. Yuyu, saan ka pupunta? Tita, ang lalaking ito. Kukunin ko siya ngayong gabi. Sino na namang hangal na babae ang gustong pumasok sa kama ng mga Huo? Hala iha, nagkakamali ka. Ito ay aking... Ganoon ba? Kung gayon, sa iyo na ako ngayong gabi. Diyos ko, naging straight na ang anak ko para sa pag-ibig. Miss, hindi sapat ang 100 yuan para makasama ako. Jin Chuan Huo, paano mo nagagawang sumama sa mga taong iyan? Xia Yu! Sa anong karapatan mo? Ako pinakikialaman ngayon? Naaalala pa pala niya ako. Yuyu, nandito ang mga naniningil ng utang. Sabi nila kapag hindi nakabayad ngayon ay... Hello, Mama. Masyadong madilim sa bar kaya hindi ko napansin. Mukhang pamilyar ang batang babaeng ito. Ginang, si Presidente Huo ay iniwan matapos gamitin kagabi? Presidente Huo, hindi mapakali ang ginang kagabi, kaya ipinag-utos niyang i-check ang background ng babaeng iyon. May malaking utang sa sugalang ama niya, at bukas ay lalahok siya sa patimpalak ng pagguhit ng pamilyang Huo. Sa tingin ko ay sadya kanyang nilalapitan.
Oo nga, narinig ko ang tungkol sa pagputol ng kamay dahil sa utang. Nakakatakot talaga. Baka naman wala siyang legal na papeles? Alamin agad ang tirahan ni Shayo ngayon. Kanselahin ang lahat ng mga appointment. Opo, Huwag kang malikot. Ma, Yuyo, Tamang-tama ang dating mo. Bayaran mo na agad ang utang ng tatay mo. kuya, maaari bang bigyan mo pa kami ng ilang araw? Gaano na ba katagal akong naghihintay? Ubus na ang pasensya ko. Kapag wala pa ring pera ngayong araw, kamay ng nanay mo, ang ipapalit ko. Huwag. Kung may puputulin kayo, ang kamay ko na lang. huwag. Ang anak ko ay isang pintor. Mahalaga ang mga kamay niya. Huwag ninyong putulin ang kamay niya. Nagmamakaawa ako sa inyo. Dahil diyan, lalong dapat nating putulin ang kamay niya. Ma, takbo. Yuyo. Yuyo. Gusto mo ba akong lokohin? Tigil? Tumigil kayo. Magkano ang utang niya sa inyo? Hindi naman marami. 5 milyon kasama ang interes. Ako na ang magbabayad. Kunin mo ang pera at umalis na. Miss, ayos tong kalaguyo mo. Palalampasin muna kita ngayon. Tara, Salamat sa iyo. Binayaran ko ang utang mo. Dapat mo siguro akong bayaran. Ano? Anong gusto mo? Gusto kong pakasalan mo ako. Ano? Wow! Ang galing naman. Yao, tingnan mo siya. Kaya yaw lang si Jin Chuan Huo. Pareho silang galing sa marangyang pamilya. Bagay na bagay sila. Isang hamak na babae ka lang at nangangarap ka pang yumaman? Huwag ka nang managinip. Ang gwapo niya talaga. Ang galing niyo po, senyor. Salamat. Hindi ako makapaniwala. Nakasal na ako kay Jin Chuan Huo. Rolls Royce. Jin Chuan Huo. Kotse mo ba ito? Shayo, hindi mo talaga itinatago ang pagkauhaw mo sa pera. Jin Chuan Huo. Wala ba tayong bahay para sa bagong kasal? Bibigyan kita ng address mamaya. Pumunta ka na lang doon. Isasara ko na ang pinto. Bakit hindi niya ako isinama? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Presidente Huo. Nabalitaan ko? Noong high school ang babaeng ito ay nakipag-date sa isang mayamang tagapagmana tapos bigla na lang niya itong iniwan. At pagkatapos ay umalis na siya. Ang mayamang tagapagmana na iyon ay talagang baliw na baliw sa pag-ibig. Presidente Huo, hindi ba't sa tingin niyo rin na ang lalaking iyon ay isang malaking tanga? Posible kaya na ako ang malaking tangang iyon? Ha? Eh bakit niyo pa? Kung hahayaan ko lang siyang makaalis? Hindi ba't masyado siyang sinuswerte? Grabe ang pagnanais niyang maghiganti. Hay, binibining siya, mag-ingat ka na lang at magdasal. Ang mansyon ni Jin Chuan Huo, bakit ang hirap hanapin? Kahit ang GPS ay hindi ito makita. Shayo. Halika rito. Ano itong? Hawakan mo ito para sa akin. Sumunod ka sa akin. Hindi ba sa bilya kayo nakatira? Bakit dito? Nalugi ang kumpanya ng pamilya ko. Lahat ng pera ay ginamit pambayad sa utang mo. Ngayong wala na akong pera, nagsisisi ka na sigurong pinakasalan mo ako? Nagkamali pala ako ng akala sa kanya.
Talagang wala na siyang pera, kaya siguro niya pinasok ang trabahong iyon. Ibinigay pa niya ang lahat para bayaran ang utang ko. Anong ginagawa mo? May dumi rito. Pasensya na. Gutom na ako. Pasok muna tayo. Jin Chuan Huo, Baikay. Ang bahay na ito. Napakasimple. Pinahanap ko ang sekretarya ng lumang bahay. Pero sobrang luma naman ito. Magsisindi muna ako ng apoy. Uy, Baikay. Akin na. Hay, hayaan na. Masasanay ka rin. Kumusta na ang ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Parang mahalaga sa iyo ang kuwintas na jade na ito mula pa noong high school. Suot-suot mo na iyan. Oo. Ito lang ang tanging alaala. Mula sa walang kwenta kong ama. Xiaoyu, ito ba ang paraan mo para kaawaan kita? Hayaan na, wag na siyang pag-usapan. Hindi na kita kailangang abalahin sa ganitong trabaho, ako na ang gagawa. Ikaw. Marunong ka ba? Noong nag-aaral pa ako, madalas akong nagluluto para kay Ma. Sanay na ako. Xiaoyu? Maligayang 18 taong gulang na kaarawan. Jin Chuan Huo, maghiwalay na tayo. Huwag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro, may mahal na akong iba. Isa rin siyang mayamang tagapagmana, mas mayaman kaysa sa iyo. Sinabi rin niyang dadalhin niya ako sa ibang bansa para mag-aral. Tapusin na natin ito ng maayos. Huwag mo na akong hahanapin pa. Hindi ba nakahanap siya ng mas mayaman? Bakit hinahayaan ka pa rin niyang mamuhay ng ganyan? Ganun mo ba talaga kamahal ang mayamang tagapagmana na boyfriend na yon? Kailangan mo pa ba siyang isama sa iyong mga painting? Jin Chuan Huo. Xiaoyu, sa pagkakataong ito, ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Jin Chuan Huo. Bakit ka nasa kama ko? May isang tao kagabi na nakatulog habang nagdo-drawing. Binuhat kita sa kama dahil sa malasakit ko. Tapos ganito mo ako itatrato? Ganoon ba? Diyos ko. Hindi lang niya binayaran ang utang ko, inalagaan pa niya ako kahit sa nakaraan. Xiaoyu, wala ka talagang kwenta. Jin Chuan Huo, magsisikap akong kumita para sa pamilya at babayaran kita balang araw. Xiaoyu,
Huwag kang magpakipot sa akin. Itigil mo na ang mga laro mo, huwag mong isiping tulad pa rin ako ng dati na mapaglalaruan mo lang. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tabi riyan, may mahalaga akong interview. Magbibihis na ako. Siya? You? Titingnan ko lang kung gaano ka kagaling para makapasok sa pamilyang Huo. Hoy! Ihanda ang sasakyan papuntang pamilyang Huo. Matagal na mula nang bumalik ako. Dapat lang na bumisita ako. Kaya mo yan. Kapag nakapasa ako sa interview, makakapasok na ako sa pamilyang Huo. Wala ka bang mata? Bakit ka nakaharang sa pinto? Niyan, Yaosu? Akala ko kung sino na, ikaw lang pala na hampas lupa. Niyan, Yaosu. Anong ginagawa mo? Talagang makulit na linta ka. Sinusundan mo si Kuya Jinchuan kahit saan. Nag-i-interview ka sa Huo Group para kay Kuya Jinchuan, di ba? Hanggat nandito ako, hinding-hindi mangyayari yan. Hello, ako si Xiaoyu. Narito para sa interview sa posisyon ng taga-disenyo ng comics. Xiaoyu, pasensya na. Ang iyong interview ay kinansela na. Ano? Ano? Ang gawa mo ay katulad ng kay Nian Yaosu. Pinaghihinala ang plagiarism. Kaya naman ang iyong interview ay kakanselahin na. Paano nangyari yon? Xiaoyu, hindi ko akalaing hanggang ngayon, mahilig ka pa rin gumawa ng mga gawaing mapanlinlang. Sinasabi mong ninakaw ko ang gawa niya? Paano namang mangyayari yon? Bakit hindi? Si Nian Yaosu ay sa maharlikang kolehiyo ng disenyo. Nag-aral sa ibang bansa. Estudyante ng high school ka lang at tumigil pa sa pag-aaral. Sinasabi mo bang si Binibining Su ang nagnakaw sa'yo? Pero ang alam ko sa pamilyang Huo, kakayahan ng tao ang tinitingnan. Paano nyo nagagawang husgahan ng isang tao base lang sa pinag-aralan? May ebidensya ka ba? Ilabas mo kung meron. Kung wala naman, huwag ka nang nanggugulo rito. Mahalaga ang oras namin. Sinong nagsabing wala? Ito ang aking orihinal na gawa. Pakiusap, idilat nyo ang inyong mga mata at tingnan itong mabuti. Buisit, paano ba sila magtrabaho? Bakit hinayaan nilang madala niya ang orihinal na gawa? Tingnan natin kung si Binibining Su ay makakapagpakita rin ng orihinal na gawa para makita ng lahat. Seryosong usapin ito? Kailangan ko itong iulat sa nakakataas. Bago magdesisyon. Ikaw, lumabas ka muna at maghintay. Sige, umaasa ako na ang kumpanyang ito ay magbibigay sa akin ng patas at kasiyasiyang sagot. Ito. Senyorita, ano na ang gagawin natin? Anong gagawin kung gusto mong makuha ang tulong ni Pa? Alam mo na ang dapat mong gawin. O, syempre. Ang kinabukasan ko ay nasa inyong mga kamay, Binibining Su. Linisin mo ito ng maayos. Opo. Ang mga nasa pinakabang palapag ay dapat manatili na lang sa pinakabang palapag at maghintay na lang na mapalayas. Presidente Huo, hindi po namin alam na nakabalik na kayo. Kaya naman, hindi kami nakapagpadala ng susundo sa inyo. Kumusta ang naging interview ngayong araw? Tungkol sa interview, sa bahagi ng pagsusulit, 2 tao ang nakapasa, sina Nian Yaosu at Xiaoyu. Ngunit, ang mga gawa nilang dalawa ay masyadong magkatulad. Nag-imbestiga kami at hinala namin na si Xiaoyu ang nag-plagiarism. Sinong sinasabi mong nag-plagiarism? Ito po kasi, Sinasabi mong hindi mo nakita ang orihinal na gawa ko? Paano nangyari iyon? Ibinigay ko iyon sa iyo kanina lang. Presidente Huo, Huwag mong ibubunyag ang pagkakakilanlan ko mamaya. sige po, Sinasabi mong hindi mo nakita ang orihinal na gawa ko? Paano nangyari iyon? Ibinigay ko iyon sa iyo kanina lang. Wala akong nakitang kahit anong orihinal na gawa. Ikaw? Wala kang ebidensya. Kaya huwag ka nang mag-aksaya ng oras dito. Nag-plagiarism ka na nga, ayaw mo pang umamin? Mga tauhan, ilabas siya. Walang galing at walang koneksyon, tapos gusto mo pang makipagkumpetensya sa akin? Xiaoyu, huwag ka nang magpagod. Bitawan niyo ako.
Nakipagsabuatan ka ba? Kay Nian Yao Su, magkano ang ibinayad niya sa iyo? Ang tahanan ng mga huwo ay may katulad mong umaabuso sa kapangyarihan. Nakakahiya ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano rito. Baka gusto mong masaktan? Subukan mong saktan siya. Subukan mong hawakan siya. Sino ka ba? Jinchuan, Kung gusto mong ligtas ang tahanan ng mga Su, manahimik ka na lang. Huwag mong ibubunyag ang pagkatao ko. Ganito ka ba? Magpatakbo ng mga empleyado? Opo. Tama po kayo. Babantayan ko na sila ng maigi. Bakit ka nandito? Ang taong ito, bakit ang galang niya sa iyo? Mabait lang talaga siya. Naghahanap ako ng trabaho, nagkataong dumaan lang. nagkataon lang? Sino bang hindi nakakaalam na presidente siya ng Huo Group? Pero para sa pulubing si Xiaoyu, normal lang na hindi niya alam. Siguradong itinatago ni Kuya Jinchuan ang kanyang pagkatao dahil baka habulin siya ni Xiaoyu. Manager, tamang-tama ang dating niyo. Ang babaeng ito, ayaw tanggapin ang plagiarism ng kumpanya, kaya nanggugulo siya rito. May ebidensya ka ba? Napansin ko kayong dalawang pulubi. Ang plastic niyo talaga. Pinagsasabihan ko ang empleyado ko. Ano bang pakialam niyo? Lagot na. Ang manager na ito ay ipinasok lang ni Pa. Kararating lang ni Kuya Jinchuan kaya hindi niya ito kilala. Ginalit niya si Kuya Jinchuan. Hindi ko siya tutulungan. Hoy, nagtatrabaho kami ng marangal. Walang mayaman o mahirap dito. Bakit mo kami minamaliit? May pinagkaiba tayo? Huwag mong itulad ang sarili mo kay Jinchuan. Noong high school pa lang ay hinahabol mo na siya, kaya hindi nakatakatakang. Gawin mo ang plagiarism sa akin. Talaga? Kung ganoon, ilabas mo ang orihinal na gawa para mapatunayan ko. Ano bang pinagsasabi mo? Nasaan ang orihinal na gawa? May nakakita ba? Nian Usu, matagal na kitang tinitiis. Kung hindi lang dahil sa iyo noon. Manahimik ka. Si Ayu? Ito ang aking orihinal na gawa. Ito ang aking orihinal na gawa. Buwisit, hindi ba sinabi ko sa kaniyang linisin ito? Paano ba nagtatrabaho ang hangal na iyon? Anong gagawin natin? Tambak lang iyan ng basurang papel, kahit anong gawin niya ay wala itong silbi. Buwisit, nagawa niya ba talaga iyon? Hindi ka pa ba titigil? Huwag mo nang sayangin ang oras dito. Hayaan siyang buuin niyan. Ikaw na naman? Ito ang pinunit na orihinal na gawa. Buksan ninyo ang inyong mga mata. Munting nilalang, napakalakas ng ulan, huwag kang mabasa. Bakit may basang tuta rito? Itigil mo ang pang-aasar, hawakan mo ng mabuti, hahanapan natin siya ng pamilya mamaya. Gustong-gusto mo ba ang munting ito? May inspirasyon na naman ba ang pintor? Ano naman kung nabuo mo? Paano mo mapapatunayan na ikaw ito? Mapapatunayan ko. Dahil ang taong nasa guhit niya ay ako. Ang lalaking ito sa painting ay kamukhang kamukha niyo talaga. Hindi pa nakita ni Binibining Su ang larawang ito kailanman. Kaya naman. Naisip mo lang ba ito at iginuhit? Hindi ko po alam. Siguradong ang taong ito ang nagpalit ng painting ko para idiin ako. Senyorita, kayo. Tumahimik ka kung ayaw mong mamatay. Ano pang hinihintay nyo? Hahayaan nyo pa ba ang taong ito na sirain ang imahe ng kumpanya? Walang hiya. Naglakas loob kang mambintang. Mga tao. Ilabas ang basurang ito. I-blacklist siya. Huwag na siyang palapitin sa pamilyang Huo. Bakit mo ako tinitingnan? Biktima rin ako rito. Siya ang mapilit at nagsabing plagiarism ito. Imposible naman na hindi mo makilala ang sarili mong gawa. Sino ba sa tingin mo ako? Kailangan ko ba ng ganitong paraan para lang makapasok sa kumpanya? Tapos ka na ba magsalita? Ako? Xiaoyu, humanda ka sa akin. Xiaoyu, humanda ka sa akin. Kumusta ang interview mo? Wala na akong pag-asa.
Ngayon, lumabas na ang totoo. Naibalik na rin namin ang dangal ni Binibining siya. Magsisimula muli ang interview. Talaga? Jinchuan Huo, narinig mo ba? May pagkakataon pa ako. Hihintayin ko ang balita mo. Sige. Lalabas na ako. Binibining siya, una sa lahat, sa pagduda ng aming tauhan tungkol sa plagiarism. Humihingi ako ng paumanhin. Pangalawa, binibining siya. Ang iyong mga gawa ay napanood ko na. Talagang napakahusay. Pasok na pasok sa aming mga kailangan. Kaya tanggap ka na sa trabaho. Talaga ba? Oo, Mabuti na lang mama. Isang hakbang na lang sa pangarap. binibining siya. Mayroon ka bang gustong sabihin? Manager, maaari bang mag-advance ng sahod para sa 3 buwan? Pinghong. Binibining siya. May problema ba? Opo. Espesyal ang relasyon ni Presidente Huo sa binibining ito. Pumayag muna bago mag-report. Sige, sasabihan ko na ang pananalapi ng kumpanya. Sige. Pasok. Presidente Huo, nag-advance ang ginang ng sahod para sa 3 buwan at nagmamadaling pumunta sa paliparan. Ano? Kung para sa pera ang ginang at nagkaroon ng biglaang kasal, baka kinuha na niya ang pera. At tumakas na siya ngayon? Ihanda ang sasakyan, pupunta ako sa paliparan. Presidente Huo, natingnan ko na, lumipad na ang eroplano, huli na ang lahat. Xia Yu, isa kang sinungaling naman loloko. Jinchuan Huo. Xia Yu, Nandito ako. Anong nangyari sa iyo? anong ginagawa mo sa paliparan? Saan ka na naman pupunta? Bitawan mo muna ako. Hindi ako aalis. Nabalitaan ko lang, kinuha mo ang sahod para sa 3 buwan? Akala ko ay muli kang magkakaroon ng biglang pag-alis. Paano mo nalaman ang tungkol sa sahod ko? Hindi ko akalain na ang biglang pag-alis ko noon ay magdudulot kay Jinchuan Huo ng ganitong kalaking reaksyon. Madaldal ang manager na iyon. Narinig ko lang nung dumaan ako sa tabi niya. Ganoon ba? Hinatid ko lang si Ma sa paliparan. Natatakot ako na baka habulin siya ng mga naniningil. Kaya pinapunta ko muna siya sa ibang bansa. Yuyu. Sabi sa anunsyo ay boarding na. Bumalik ka na muna. Sasabihan kita paglapag ni Ma. Kayo po ba si Presidente Huo? Disenyador Chen, matagal na tayong hindi nagkita. Oo nga, ang bilis talaga ng panahon. Noong umalis ako sa kumpanya, estudyante ka pa lang ng high school. Hindi ko akalain na maaalala mo pa ang isang matandang tita na tulad ko. Isa po kayong tanyag na disenyador? Sa industriyang ito, walang sino man ang hindi nakakakilala sa inyo at dahil kayo rin ang ina ni Yuyu. Natural lang na maalala ko kayo. Nakaraan na ang lahat ng iyon. Wala na ako ngayon. Ma, magkakilala kayo? Oo, noong nagtatrabaho ako sa pamilyang Su, madalas kong makita si Presidente Huo. Matagal nang magkaibigan ang pamilya nila at madalas silang magkatransaksyon sa negosyo. Kaya naging pamilyar na kami sa isa't isa. Ma, huwag mo na siyang tawaging Presidente Huo, bangkarote na si Jinchuan Huo. Tama po, tawagin niyo na lang ako sa pangalan ko dahil isa lang naman akong nakababata. Kung ganoon, tawagin mo na lang akong tita. Nandito ka ba para sa anak ko? Opo, sa totoo lang, kami ni Xiaoyu ay kasal na. Ano? Kasal na kayo? Oo ma. Siya ang tao na tumulong sa akin na bayaran ang utang ko. Kaya para makaganti sa kanya, ibinigay mo na ang sarili mo? Ako, Hindi po, Tita Chen. Kami ni Yuyu ay may pag-iibigan, kaya kami nagpakasal. Ayaw mo namang mag-alala si Tita, di ba? tama rin. Sa ginawa ko sa kanya noon, paano niya pa ako magugustuhan?
Ma, huwag kayong mag-alala. Totoong gusto ko siya. Si Yayu. Ang nararamdaman mo sa akin, gaano ba talaga ito katotoo? Nagtitiwala si tita sa iyo. Kaya ipinapaubaya ko na sa iyo si Shayu. Sige po, tita. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko siyang mabuti. Aalis na si Ma, magpakabait ka. Huwag mo akong alalahanin. Jinchuan Huo, gusto ko nang umuwi. Gaya pa rin ng dati, iyakin ka pa rin. Heto, kunin mo. Ano ito? Ito ang dati kong card. May laman itong kaunting naipon ko. Hindi na kailangan. Huwag kang mag-isip ng iba. Dahil nangako ako sa mama mo, aalagaan kitang mabuti. Tinutupad lang niya ang pangako sa mama, hindi dahil sa iyo. Shayu, huwag ka nang umasa pa. Sige, tatanggapin ko muna ito. Pero hindi ko gagamitin ang pera. Itatabi ko ito para sa iyong pagbangong muli bilang puhunan. Nagkukunwari ka lang. Hindi ako naniniwalang. Hindi mo gagamitin ang pera. Sige na, gabi na rin. Umuwi ka na agad. Bakit galit na naman si Jinchuan Huo? Nakakapagtaka talaga. Jinchuan Huo, hindi ba tayo magta-taxi? Bakit tayo nasa paradahan? Anong taxi? May dala akong kotse. Patay, nakalimutan kong magpalit. Jinchuan Huo, bakit gamit mo pa rin ito? Akala ko ba nirentahan lang? Hindi pa oras ng pagsauli. Naghahanap ako ng trabaho, kaya dinala ko ang kotse. Jinchuan Huo, alam mo ba kung magkano ang renta nito? Huwag ka namang gastador. Shayu, may karapatan ka bang sabihin niyan sa akin? Presidente Huo, Ginang, aalis na ba tayo? Ginang. Ako ba ang tinatawag mo? Siya ang kaibigan ko, ang kababata ko. Nabanggit ko na sa kanya, nakasal na tayo. Baka hindi pa siya sanay. Sa pagiging ordinaryo natin, nasanay lang siyang tawagin ako. Talaga ba? Bakit hindi ko siya nakita noon? Siya, kailangan ko pa bang ipaalala na iniwan mo ako noon? Sige na. Huwag na nating pag-usapan iyon. Itinuturing kanyang kaibigan. Bakit mo siya ginagawang driver? Ikaw na ang magmaneho. Huwag na po, hindi na kailangan. Sige. Ako na ang magmamaneho. Nabubaliw na ba ako? Pinagmamaneho ko si Presidente Huo? Kanselado na ang bonus mo. Jinchuan, nagtanong ulit si Tito Su tungkol sa kasal nyo ni Ninya Niao. Gaya ng dati, Ma ay tinanggihan na ito para sa iyo. Salamat, ma. Pero dahil sa dami ng tanggi natin, medyo nakakahiya na rin sa kanila. Ganito na lang sa Su Group, na sponsor na Business Auction Gala. Hindi ba kailangan mo ng kapareha? Isama mo na lang ang iyong munting nobya para makapagpaliwanag sa tahanan ng mga Su. Sige, pag-iisipan ko. Ma, tutulungan kita mula sa mga kamay ng pamilyang Su para bawiin ang mga bagay na para sa iyo.
Ano ang ginagawa mo? Paano ka nakapasok? Wala man lang ingay. Tinakot mo ako. Xiaoyu, tanong ko lang, yung painting na yon, bakit ako ang paksa? Sanay na kasi akong iguhit ka. Ilang taon na kitang iginuguhit. Anong ginagawa mo? Xiaoyu, matagal tayong di nagkita. Patingin nga sa iyo kung gaano na ako nagbago. Itong mga mata ko, mas malalim ba kaysa noon? At pati na rin dito, ang paborito mong bahagi, iba na ba ito ngayon? Ibalik mo yan sa akin. Pupunta ka ba sa auction gala? Ano naman ngayon? Bakit? May dahilan ako para pumunta. Bakit mo tinatanong? Hindi matanggap ni nanay, naghirap ang pamilya namin. Gusto niyang sumama ako. Kailangan ko ng kapareha. Sasama ka ba sa akin? Payag ako. Maaari akong sumama sa'yo. Paano kung wala ako? Pupunta ka pa rin ba? Siyempre, Xiaoyu, sa puso mo ba, hindi ba ako mapagkakatiwalaan? Mula noon hanggang ngayon, tuwing kailangan mo ng masasandalan, hindi mo ako naaalala. Naisip mo ba? Sa okasyong ito, hindi ka makakapasok. May pera ka ba o kapangyarihan? May mabibili ka ba kahit ano? Jin Chuan Huo. Huwag mong pakialaman ang buhay ko. Xia Yu, hindi ka nagbago sa loob ng maraming taon. Xia Yu, dahil tanghali ka na gumising noon at hindi kumakain ng almusal, kaya sumasakit ang tiyan mo. Ngayon ay katulad pa rin ng dati, kumain ka muna bago umalis. Huwag na, Senyorito Huo. Ang pagkaing niluto mo, hindi ko na kayang bayaran. Presidente Huo, nakita ko lang si Ginang na galit na lumabas. Bantayan mong mabuti ang bawat galaw ni Xia Yu. At saka, magre-report siya ngayong araw, ayusin ang kanyang workstation sa tabi ko. Opo, At saka, iurong ang pasok sa kumpanya ng 1 oras. saan na naman kaya siya ginalit ni Ginang? Bakit palaging pabago-bago ang isip niya? Sino ang maawa sa amin ng mga hamak na manggagawa? Mabuti na lang at hindi ako nahuli. Magandang umaga, Ate Yaw Yaw. Ang kape na gusto mo ay nailagay ko na sa iyong workstation. Hoy, Xiaoyu! Lumabas ka. Sabi ko lumayas ka rito. Bingi ka ba? Sobra ka na, bakit ka nananakit? Ang Huo Group ay ang pinakamalaking pamilya, hindi basta kahit sino na lang ang pwedeng pumasok. Swerte lang ang pagkakapasok mo. Akala mo ba talaga kabilang ka rito? Bakit kailangang hatiin ang mga tao sa iba-ibang antas? Bakit mo ako minamaliit? Ang lakas ng loob mong sagutin si Ate Yaw Yaw. Mukhang ayaw mo nang manatili sa kumpanya. Tama na. Huwag nang makipag-usap sa basurang yan. Ang mga katulad niya ay habang buhay na lang sa pinakababang palapag. Ikaw, Binibining Xia. Nandito na po kayo. Manager, hindi mo ba nakikita na nandito ang senyorita? Bakit ka yumuyukod sa kanya? Ano ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Kung hindi, tumahimik ka na lang. Binibining Xia, matagal na po kaming naghihintay sa inyo. Nag-utos si Presidente Huo na gamitin niyo ang elevator ng Presidente para sabay na mag-report. Anong sabi mo? sigurado ka bang ako? Eksakto. Dito po tayo. Sige po sa inyong lahat, mauuna na po ako. Xiaoyu, ikaw na walang hiya ka. Ate Yaw Yaw, huwag po kayong mag-alala. May paraan ako para maturuan siya.
Binibining siya, ito na ang iyong workstation. Sige po. Manager, kaninong opisina po ang isang ito? Yan ang pwesto ng ating presidente. Pero ang ating presidente, madalang lang pumunta sa kumpanya. Kaya naman, huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Mukhang ang presidente ay tila napaka-busy palagi. Sige po. Manager, may iba pa po ba? Wala naman. Nagtataka lang ako. Binibining siya? Talaga bang hindi mo kilala? Ang presidente ng ating kumpanya? Hindi po. Kung gayon, kung wala na po kayong ibang kailangan, ay mauuna na ako. Sige po. Siguro ganito talaga, ang trip ng mga mayayaman. Ang bait naman ng manager na ito. Siguro gaya ng sabi ni Jinchuan Huo, madali siyang pakisamahan. Ikaw ba yung bagong illustrator na si Shayu? Sino ang nagbigay sa'yo ng workstation na ito? Ang manager nyo? Nagbibiro ka ba? Ito ang pinakamalapit na workstation sa opisina ng presidente. Walang nangangahas na umupo rito. At saka, nakiusap si asistente yan sa akin ngayon na magdala ng mga strawberry sa pwestong ito. Sino ba ang hindi nakakaalam? Napaborito ni Ate Yaw Yaw ang strawberry. Oh, ano naman kung umupo ako? Nagagawa mo pang magtanong? Ang pwestong ito ay para kay Ate Yaw Yaw. Ikaw lang? Nangangarap ka ring akitin ang presidente? Ako, nangaakit, aling mata mo ang nakakitang inakit ko ang presidente. Sa tingin ko ay huwag mong ipilit ang marumi mong pag-iisip sa ibang tao, okay? Pulutin mo yan. Bago ka lang pero ang yabang mo na, maniwala ka man o hindi, mapapaalis kita rito bukas na bukas din. Sinong gusto mong paalisin? Presidente Huo. Presidente Huo, siya ba ang presidente nyo rito? Oo nga. Tinatawag mo siya, di ba? Opo. Hindi ko po kayo kilala. Siya po ang tinatawag ko. Hindi ba siya ang kaibigan mo? Oo nga. Bangkarote na ang pamilya ko, hindi naman ang pamilya niya. Bakit hindi ka pa pumunta sa opisina? Presidente Huo! Presidente Huo rin ang tawag sa kanya. Magkapareho ba kayong magkapatid ng pangalan? Ang laking pagkakataon naman. Bakit? Bawal ba? Dahil hindi ikaw si Presidente Huo, anong ginagawa mo rito sa kumpanya? Ano ang pakay mo? Ayaw kong sumakit uli ang tiyan ng isang tao at mamatay sa sakit dito sa kumpanya. Alam ko kasing mahilig kang mag-oversleep at hindi kumakain ng almusal. Hoy, sabi ko na nga ba, ikaw talagang bata ka, nilagay mo ang gatas sa loob ng jacket mo? Anong ginagawa mo noong morning study? Natatakot ka palang lumamig ang gatas. Shayu, ang swerte mo talaga. Salamat. Nga pala, sasabihin ko sa iyo, pumasa ako sa interview, simula ngayong araw, dito na ako magtatrabaho. Talaga? Anong posisyon mo naman? Akin na, salamat. Tagalinis. Tagalinis. Pumunta ka sa malaking kumpanyang to para maging tagalinis? Ganyan naman ako lagi sa bahay. Ang tao, kailangang harapin ang buhay. Di ba? Oo nga naman. Ang pagiging tagalinis ay mas mabuti kaysa maging lalaking modelo. Sige, magtatrabaho na muna ako. Hay naku, hindi talaga madali para kay Jinchuan Huo. Hindi ko dapat siya sinigawan kahapon. Kasi naman, isang dating mayamang binata na naging tagalinis na lang dito, kahit sino ay hindi ito matatanggap. Sa subasta, siguradong marami ang tatawa sa kanya. Pagkatapos ng trabaho ngayon, bibilhan ko siya ng isang disenteng damit. Hindi naman talaga dapat ganito ang buhay niya. Diyos ke, isa na namang hampas lupa.
Hello po. Gusto ko lang itanong, magkano po ang isang ito? Miss, ito ay isang luxury brand. Huwag mong hawakan kung hindi mo bibilhin. Kailangan ba kitang paalalahanan? Nagtitinda ka lang ng luxury goods, akala mo ba sa sarili mo, luxury item ka rin? Ang mga taong tulad ninyo mula sa pinakababang palapag, marami na akong nakita. Pilit na pinanghahawakan ang inyong dangal, nakakatawa talaga. Mapangmata ka talagang tao. Ito ba ang klase ng serbisyo sa shop nyo? Sa sinabi nyo, dapat ay karapat-dapat kayo sa serbisyo ko. Umalis na kung walang pera. Huwag mang abala ng iba rito. Ibalot mo ito para sa akin. Pinakabago yan ngayong season. Ang suit jacket pa lang ay 6 na digit na. Huwag ka nang magpanggap. Ganoon ba kamahal ang damit na ito? Xiaoyu, sino na namang lalaki ang hinahabol mo? Aba, type mo ang customized na suit? Kaya mo bang bilhin iyan? Naku, hindi ba't si Senyorita Su ito? Para ba kay inyong ama ang suit? Oo. Ito na lang. Bagay na bagay ito kay Presidente Su. Ang galing niyo talagang pumili. 200,000. Ano bang ginawa mo na hindi maganda at kumita ka ng ganyan? Nyanya Osu. Sa tingin ko ang madumi ay ang mismong bibig mo. Kung ano ang puno, siya ring bunga. Ang perang kinuha ng tatay mo sa akin, sapat pa ba sa iyo? Ang lakas ng loob mong pumasok sa shop na kasing level ng sa akin, wala ka bang hiya? Nanyaw Su, ang lakas ng loob mong banggitin ang pera? Bakit naman hindi? Naaalala ko pa, noong ang tatay mo ay lumuhod sa paanan ko. Ang buong pamilya nyo ay nararapat lang natapakan ko. Nyanyaw Su, akala mo ba talaga walang makakatuklas sa mga panlulokong ginawa mo? May alam na ba si Xiaoyu? Nyanyaw, ako ang iyong pa. Tulungan mo naman ako. Sino ka ba? Lumayas ka rito. Ako ang nagpalit sa'yo sa mayamang pamilyang ito para lang sa pera. Ngayong matagal ka ng masaya, oras na para bayaran mo ako. Bakit ang lalaking ito ay kamukhang kamukha ko? Senyorita, nakita ko na ang taong ito. Baon siya sa utang sa sugal. Siya ang tatay ng kaklase nyo na si Xiaoyu. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo ako anak. Ako mismo ang nagpalit sa inyo ng tunay na anak. May pula kang balat sa hita. Isipin mo, kapag nalaman nila, matatamasa mo pa ba ang yaman at ang malaking bahay na ito? Ano ang gusto mo? Bigyan mo ako ng $5 milyong. Sige, kailangan ko ng oras. Napakabait mo talagang anak. Napakasunurin mo. Hihintayin ko ang pera. Ha 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 ha. Huwag ninyong ipagsasabi ito, kundi mag-ingat kayo sa mga dila nyo. Opo. Nagawa niya akong bantaan. Gumawa kayo ng paraan para mapalayas sila sa lungsod ng Bincheng. Ayaw ko na silang makita rito. Senyorita, ang lalaking iyon, mananahimik pa talaga siya? Dahil lang sa pera? Siyempre hindi. Patay lang ang nananatiling tahimik. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagpaimbestiga ako. Ang taong nag-set up sa pako sa sugal ay mula sa pamilyang Su. Ikaw ang dahilan kung bakit nabaon si Pa, nawalan si Ma ng trabaho. Lahat ng ito ay Alam gawa nga mo niya. lahat. Mukhang hindi siya pwedeng manatili. Pero hindi ako nagmamadali. Marami akong paraan para pahirapan ka. Xiaoyu, napakalawak ng imahinasyon mo. Sugarol ang pa mo. Anong pakialam ko? Talaga? Paano kung malaman ni Jin Chuan Huo na isa kang nakakadiring babae? Ano kayang iisipin niya? Tumahimik ka. Anong karapatan mong banggitin si Jin Chuan sa harap ko? Diyos ko, anong ginagawa mo? Ito ay nagkakahalaga ng $20 milyong na gown. Iisa lang ito sa mundo. Sinira mo ito. Anong gagawin natin? Sinasabi mong 20 milyon ito? Kaya nga ba ikaw na? Hampas lupa ay walang alam? Magbayad ka ngayon? O hindi ka aalis? Nasira ang gown na ito dahil tinulak niya ako. Kung gusto mong mabayaran, sa kanya ka maningil. Hindi ka lang mahirap. Bingi ka pa ba? Pinapabayad ka nila? Baka naman wala kang pambayad? Walang ganyang katwiran. Magbayad ka na o tatawag ako ng pulis. Bahala ka, wala akong pakialam. Hindi ako magbabayad. Alam ko na. Sa itsura mong hampas lupa, kahit 3 habang buhay, hindi mo ito mababayaran. Pero, kung ikaw ay luluhod at hihingi ng tawad, baka mapatawad pa kita. Nyanyaw Su, nananaginip ka yata. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ba ito ang black card mula sa Hua Bank?
Binibining siya. Sa inyo po ba ang card na ito? Paano mangyayari yon? Halatang peke lang yan. Nabalitaan ko na ang card na ito. Ay para lamang sa mga bilyonaryo na may kakayahang mag-apply. Sa buong Bincheng, tanging ang Sahua Group na pinuno lang ang mayroon nito. Nagkakamali ka yata? Ibinigay ito sa akin ni Jin Chuan Huo. Ano? Sinasabi mo na ibinigay ito ni Kuya Jin Chuan? Oo nga. Pero sa katayuan ni Jin Chuan Huo, sa kasalukuyan, imposibleng magkaroon siya nito. Mukhang si Kuya Jin Chuan ay nagtatago ng pagkatao, hindi lang para iwasan si Xiaoyu, kundi para maghiganti rin. Alam ko na, binigyan ka niya ng peking card para mapahiya ka lang. Hindi yan totoo. Nagitiwala ako sa kanya. Talagang isa kang dakilang sunod-sunuran. Kung totoo man o hindi, malalaman natin kapag ginamit. Iswipe na. Sandali lang. Bakit? Alam mo ng peke? Kaya kinakabahan ka na? Para ito sa kanyang inihandang puhunan, hindi ito pwedeng magastos. Hindi. Basta hindi pwedeng iswipe ito. Xiaoyu, sa wakas hindi mo na kaya. Takot kang mabuko namin at mapahiya ka, di ba? Hindi ako papayag sa gusto mo. Iswipe na ang card. Tagumpay ang pagbayad ng 20 milyong yuan. Ano? Pero ang perang ito ay hindi ko gagamitin. Itatabi ko ito para sa iyong pagbangong muli bilang iyong puhunan. Presidente Huo? Anong nangyari sa inyo? Masyado ba akong naging malupit sa kanya? Parang kahapon ay. Medyo masakit ang nasabi ko. Mukhang siya ay nag-aalala talaga sa akin. Sa tingin ko po, hindi na mukhang pera si Ginang. Tila ba gusto na niya talagang makasama kayo? Diyos ka. Hindi na dapat ako. Umasa pa kay Xiaoyu. Pagkatapos ko lang magsalita, agad siyang gumastos ng 20 milyon. Xiaoyu? Xiaoyu, ang galing mo talaga. Tama po, sumobra na talaga si Ginang. Sinong nagbigay ng pahintulot? Tara, ihanda ang sasakyan. Imposible. Ninakaw mo lang yan kay Jin Chuan. Si Jin Chuan Huo na modelo nakaipon ng ganito kalaki? Parang hindi tama ito. Xiaoyu, ang pamilya nyo ay talagang walang hiya. Puro maruruming gawain ang ginagawa nyo. Ngayon ay ipakikita ko kay Jin Chuan ang tunay mo. Katulong sa pamimili pulis. Nyanya Osu, hindi ka pa ba tapos? Sinapak mo ako. Ano pang ginagawa nyo? Bilisan nyo at hawakan nyo siya. Tuturuan ko siya. Bitawan mo ako. Nian Su, tumigil ka. Umalis na kayo rito. Jin Chuan, bakit ka nandito? Xiaoyu, ayos ka lang ba? Ayos lang. Presidente Huo. Nian Su? Masyado ka na bang pinagbibigyan ng tahanan ng mga Su? Jin Chuan, sinira niya ang gown at ayaw niyang magbayad. Tinutulungan lang kita, naturuan siya ng leksyon. Ganoon ba? Turuan siya? Ang babae ko, mukhang hindi mo dapat pinapakialaman. Hindi ako ang nakasira nito. Si Nyanya Osu iyon. Tinulak niya ako. Xiaoyu, itigil mo ang pagsisinungaling. Katulong sa pamimili, ilabas ang CCTV. Opo, gagawin ko na po agad. Jin Chuan, ano ba ang nagustuhan mo sa babaeng ito? Ang mga hamak na gaya niya, lolokohin ka lang. Nyanya Osu, sinong tinatawag mong hamak? Ang lahat ng kalokohang ginawa mo, kailangan ko bang ulitin pa? Anong mga bagay? Wala lang. Jin Chuan Huo, anong ibig mong sabihin sa pagbibigay laya sa tahanan ng mga Su? Ako? Presidente Huo, handa na ang CCTV. Presidente Huo, nakuha na ang CCTV. Ngayon alam mo na kung kanino hihingi ng bayad. Opo, ire-refund na po namin kayo. Jin Chuan, hindi ko sinasadya. Nian Su? Sang gulo na ginawa mo, ayusin mo ng mag-isa.
20 milyong dolyar? Kailangang bayaran mo sa may-ari ng tindahan. Jinchuan, ayaw ko lang na maloko ka. Kaya ko nagawa iyon. Huwag mo akong kamuhian. Ang bagay na ito, tapos narito. Tara na! Sandali lang, hindi ko pa nakukuha ang damit. Akin na ang card. Tara na. Jinchuan, hindi ba't gusto mong kumakiganti sa kanya? Bakit ang bait mo sa kanya? Xiaoyu. Darating ang isang araw, mawawala ka rin sa harap ni Jinchuan ng tuluyan. Maghintay ka lang. Jinchuan Huo, bakit parang kilalang kilala mo ang mga tindero rito? Galang na galang sila sa iyo. Noong hindi pa nalulugi ang pamilya ko, madalas kami rito, kaya kilala nila ako, hindi na nakapagtataka. Ganoon ba? Pero paano mo nalaman na nandito ako? Noong nasa bahay ako kanina, may nakita akong text ng bayad, kaya na-curious ako at pumunta rito. Ah, ganoon pala. Pero hindi ako nag-aksaya ng pera. Heto, ito ang binili kong suit para sa iyo. Tingnan mo kung gusto mo. Para sa akin? Kaya ba? Suit lang ang binili mo sa akin? Oo, hindi mahalaga ang suot ko. Pero, ikaw ang dating senyorito. Kahit bangkarote na, hindi ka dapat maliitin ng iba. Tama ba ako? Pero ang suit na ito, siguradong hindi kasing ganda ng mga custom-made mo. Pero ito na ang pinakamaganda sa abot ng budget ko. Huwag mo sanang ayawan. Gaano na ba katagal mula nang huli niya akong tingnan ng ganito kalambing? Salamat, Xiaoyu. Sige na, isukat mo na para makita kong kasya. Sige, hintayin mo ako sandali. Ang ganda ng panlasa ko. Ay, bakit ang kurbata ay tabingi pa rin? Maganda. Gaya ng inaasahan sa dating senyorito, napakakisig mo talaga. Hintay ka pa sandali. May ibibigay ako sa iyo. Ano ito? Buksan mo at tingnan. Diyos ko. Para sa akin ba ito? Bilang kapareha ko, syempre, kailangan mong magbihis ng maganda para hindi ako mapahiya. Salamat, Jinchuan Huo. Pero mukhang napakamahal. Ng gown na ito, hindi ko ito matatanggap. Ibalik mo na lang ito. Sige na, tanggapin mo na. Disenyo ito ng dati kong kaibigan. Libre lang ito. Ano? Totoo ba? Isukat mo na. Ang hilig mong magayos, hindi pa rin nagbabago. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Napakaganda. Bakit ka umiiwas? Huwag kang lumapit ng ganito. Sa tingin ko, ang kuwintas na ito ay bagay na bagay sa iyo, kaya binili ko na rin ito. Isuot mo na. Sige, tulungan mo ako. Gusto ko sanang sabihin na ang kuwintas na jade na ito ay talagang espesyal. 'Di ba? Sabi sa akin ni Ma, ang kuwintas na jade na ito ay galing kay Pa noong araw na ipinanganak ako. At akala pa nga ni Ma na nagbago na ang ugali niya.
Ang kuwintas na jade na ito ay dekalidad. Napakamahal nito. Sigurado ka ba? Ang pa mo ba ang bumili nito? Hindi ko rin alam. Kami ni Ma ay nagduda rin noon. Pero ngayong wala na siya. Hindi na natin siya matatanong. Hayaan na natin. Wag na nating pag-usapan yan. Magsisimula na ang auction. Tara na. Sige. Imbestigahan mo ang pinagmulan ng kwintas na jade na ito. Opo. Hindi ba si Presidente Wu yan? Hindi ba't balitang wala siyang pakialam sa mga babae? Bakit may kasama siyang kapareha ngayon? Oo nga, balitang ang tahanan ng mga Huo at tahanan ng mga Su ay hindi pa natutuloy ang kasal para sa negosyo. Dinala siya ni Presidente Huo ngayon, baka gusto niyang bigyan ang tahanan ng mga Su ng isang paunang banta. Pupunta muna ako para makipagkita sa ilang lumang kaibigan. Mauna ka na sa loob. Pupuntahan kita mamaya. Sige. Hihintayin kita sa loob. Sige na. Xiaoyu, gusto kong makita kung ano ang layunin mo sa pagpunta sa auction gala na ito. Lalong gumaganda ang balat ni Yao Yao. Malapit na ba ang kasal niyo ni Presidente Huo? Palagi mo na lang akong tinutukso kay Kuya Jinchuan. Xiaoyu, bakit siya nandito? Bakit nandito si Xiaoyu? Sino ang babaeng ito? Hindi ko pa siya nakita sa kahit anong grupo. Isang ambisyosang hampaslupa na gustong agawin ng lalaki ko. Xiaoyu, alam mo ba kung anong klaseng lugar ito at naglakas loob ka pang pumunta? Maliit talaga ang mundo, kahit saan nakikita kita. Kung hindi ako nagkakamali, ito ba yung maluho at gown na antigo? Saan galing ang peking ito? Gusto mo ba talagang sumali sa aming high society? Wala akong pakialam sa iyong high society. Ang gown na antigo ay ipinagawa ni Jinchuan Huo sa kaibigan niya. Paano ito naging peke? Nagpasadya si Kuya Jinchuan para sa iyo? Xiaoyu, magsinungaling ka naman nang may limitasyon. Kahit anong panloloko ang ginawa mo, kay Kuya Jinchuan, layuan mo siya agad. Bakit naman? Pagdating sa mga lalaki, kailangan ng sariling diskarte. Wala kang diskarte, Nian Yao Su, kaya si Kuya Jinchuan ay hindi magkakagusto sa'yo. Yu, wala kang hiya. Bakit ka lumalapit sa kanya? Ano ba talaga ang pakay mo? Pakay? Siyempre, para agawin ang lahat sa iyo, pati na ang lalaking gusto mo. Xiaoyu, ano ang sinasabi mo? Saan mo nakuha ang lakas ng loob? Nakalabanin ako? Bakit? Natatakot ka ba, Nian Yao Su? Biglang umalis siya noon dahil din ba rito? Para maghiganti kay Nian Yao Su, ginamit mo ako? Xiaoyu, napakalupit ng puso mo! Xiaoyu, parang gusto mo nang mamatay. Jinchuan, pinoprotektahan mo pa siya? Ang babaeng ito ay hindi ka talaga mahal. Tama na! Ang lahat ng ginagawa ko ay dahil gusto ko ito. Jinchuan Huo, bakit? Jinchuan Huo, nababaliw ka na ba? Gusto ka lang gamitin ng walang hiyang to. Niloloko ka lang niya. Nian Yao, tumahimik ka. Pasensya na talaga. Jinchuan. Ganyan lang talaga ang ugali ni Yao Yao. Masyado namin siyang napagbigyan. Pag-uwi namin, ay pagsasabihan namin siya. Oo nga, humihingi kami ng paumanhin sa iyo at sa iyong kapareha. Magsisimula na ang auction, kaya maupo na tayo. Ma, bakit niyo ba ako pinipigilan? Tama na. Sa harap ng maraming tao, ay nag-ieskandalo ka. Anong klasing asal yan? Halika na rito agad. Jinchuan Huo. Ma, anong nangyari sa iyo? Nakita ko ang babaeng iyon kanina. Bakit ang mukha niya ay kamukhang kamukha ko? Siguradong namamalikmata ka lang. Magsisimula na ang auction, kaya maupo na tayo agad. Hindi na dapat hayaang si Xiaoyu ay magpakita pa sa harap ni Pa at Ma. Kung hindi, Jinchuan Huo. Galit ka ba?
Salamat sa pagpunta sa auction gala na ito. Nahatid ng Su Group. Ang ating unang item ay ang gawa ng aking hamak na anak na babae, ang Su Yejian. Simula sa $1,000,000. Alam mo ba, narinig ko na si Binibining Su ay ginamit ang painting na ito sa maharlikang akademya ng sining at namangha ang lahat ng guro. Oo, at nakakuha rin siya ng maraming papuri sa industriya. Sikat na siya simula noon. Ngayon, idinedeklara ko na simula na ang bidding. $1,500,000. Sino to? Sa ganitong auction ay 500,000 lang ang dagdag? Baka isa lang siyang hampas lupa. Oo nga. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Ang babaeng ito, may nalaman nga siya. Sabi niya maghihiganti siya. Hindi ko hahayaang makuha niya ang painting na ito. Pero kahit nalaman mo pa, anong magagawa mo? Isang hampas lupa na tulad mo, ang lalaban sa akin sa bidding? $5,000,000. Tama bang nakikita ko? Nagbibid si Binibining Su sa sarili niyang gawa? Nagpapakitang gilas ba siya? Nakakainis talaga. $10,000,000. Xiaoyu, isipin mo muna ang resulta. Mayroon ka bang ang ganito kalaking pera? Huwag kang makialam. Kahit maubos pa ang pera ko, kukunin ko ito. $100,000,000. Sinabi ko na sa iyo, marami akong paraan para pabagsakin ka. Paano ka lalaban sa akin? Sige, magbid ka pa kung kaya mo. Ang $100,000,000 para sa akin ay napakalaking halaga. Hindi ko talaga kayang talunin si Nia Niao Su. Ang pinakamataas na bid ay $100,000,000. Nais pa po ba ng binibini? Nadagdagan ng alok? Hindi na. $300,000,000. $300,000,000. Jinchuan Huo. Bakit mo ginawa yon? Kuya Jinchuan, bakit niya binili ang gawa ko? Siguro ay nalaman na niya ang totoong kulay ng babaeng yon. Gusto niya bang bilhin to para sa akin? Para mapahiya ang babaeng yon? Miss Nia Niao Su, itutuloy niyo pa po ba ang pagbid? Hindi na. Binabati ko ang ginoong iyon sa halagang $300,000,000. Nakuha niya ang Su Yejian. Jinchuan Huo. Kahit hindi ko alam kung bakit mo binili ang painting na ito, pero ang painting na ito ay napakahalaga sa akin. Pwede mo bang? Anong ibig mong sabihin dito? Di ba sabi mo, mahalaga ito sa'yo? At nakita ko rin sa listahan mo na binilugan mo ito. Ganito na lang, ipapahiram ko muna sa'yo. At kapag tapos mo na, ibalik mo na lang sa akin. Ma, may pangalan ba ang painting na ito? Bakit hindi tulungan ni Yuyu si Mama na pangalanan ito? Tawagin nating Su Yejian to. Si Yuyu ay eksperto sa pagpapangalan. Nakasanayan na ni Mama na. Sa likod ng bawat gawa ay mag-drawing ng sunflower. Ito ang ika-10 piraso ni Mama, kaya iwan natin ang numerong 10. Yuyu, tandaan mo ito sa hinaharap na lahat ng gamit mo dapat laging may marka. Kaya, pwede mo na bang sabihin sa akin kung ano ang dahilan kung bakit kailangan mo ito? Marami nang naitulong si Jinchuan Huo. Hindi ko na siya pwedeng pabigatin pa. Ang taong tulad niya ay dapat na nagniningning sa ilalim ng araw. Hindi talaga kami galing sa iisang mundo. Wala lang ito. Pakiramdam ko lang ang painting na ito ay makakatulong sa aking karera sa pagpipinta. Jinchuan Huo. Salamat sa araw na ito. Xiaoyu, ano ba talaga ang sikretong itinatago mo sa akin? Dahil tinulungan kita ng ganito kalaki, di ba dapat ay magpakita ka ng pasasalamat? Tiyak na babawi ako sa iyo ng maayos balang araw. Pero, saan ka kumuha ng ganito kalaking pera? Umabot ito ng $300,000,000. Nakatanggap lang ako mula sa lola ko ng isang malaking mana, kapapasok lang sa account ko. Malaking mana?
Bakit may black card si Jin Chuan Huo at ngayon naman ay malaking mana? Gaano ba talaga siya kayaman bago siya nalugi noon? Hoy, Yuyu. Pumunta ka muna rito sa bar. May napakahalagang bagay ako. Nasasabihin sa'yo. Sige, papunta na ako riyan. Jin Chuan Huo, may emergency ako. Itong painting na ito, salamat talaga sa'yo. Babawi ako sa'yo sa ibang araw. Laging ganito na lang. Aalis ka matapos mo akong gamitin. Jayu, ano ba talaga ako? Sa paningin mo? Kababalita ko lang. Magdaraos ang pamilyang Su ng pinakamalaking paliksahan sa pagdidisenyo ng ilustrasyon. Nakita ko na kakalahok si Nenyao Su bilang kinatawan ng Su Group. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para ibunyag ang krimen niya. Tamang-tama iyan. Nakuha ko lang sa subasta. Ang painting ni Ma. Maayos ang takbo ng lahat. Lahat ay nangyayari ayon sa ating plano. Mabuti naman. Dali. Sabihin mo sa akin, magkano ang nakuha mo sa subasta? Hindi ka naman siguro muling mababaon sa pautang na may patong sa mga susunod na araw, di ba? Mga ganitong halaga. Magkano? 30 milyon ba? 300 milyon. Ano? 300 milyon? Xiaoyu, nababaliw ka na ba? Napakalaking halaga niyan. Kahit 18 henerasyon ng mga ninuno mo, hindi yan mababayaran. Alam ko. Kaya naman. Binili ito ni Jin Chuan Huo para sa akin. Sinasabi mo bang ibinigay lang ni Jin Chuan Huo ang 300 milyong dolyar na painting? Sa iyo nang ganoon lang. Hayaan mo na. Total nakuha mo na ang painting. Binabati na lang kita sa iyong paghihiganti. Ibunyag mo na kay Nian Su ang kanyang tunay at pangit na anyo. Ibunyag na natin siya. Nagpakasal ka ba kay Jin Chuan Huo? Para lang, tulungan kanyang maghiganti? Dahil napakayaman niya, at kayang gumastos ng 300 milyong dolyar. Hindi totoo yan. Bangkarote na ang pamilya niya. Ang 300 milyong dolyar na iyon ay pamana ng kanyang lola sa kanya. At hindi ko habol ang pera niya. Bangkarote, parang wala naman akong nabalitaan na nalugi ang pamilya nila. At sa laki ng tahanan ng mga Huo, hindi sila basta-basta babagsak. Napakalaki na nga ng pamanang iyon. Hindi ko rin alam. Basta ayaw ko siyang madamay o mahirapan dahil sa paghihiganti ko. Kung ganoon, bakit? Nagpakasal ka pa rin sa kanya? Noo. Alam mo naman, noong iniwan ko siya, noong high school, akala ko makakalimutan ko na siya. Pero hindi ko inaasahan na noong muli kaming magkita, mahal ko pa rin pala siya. At hindi ko siya kayang limutin. Kaya noong niyaya niya akong magpakasal, sa totoo lang ay sobrang saya ko. Huwag na nating isipin ang mga malulungkot na bagay. Tara, uminom tayo. Yuyu, gabi na. Tawagan mo na ang asawa mo para sunduin ka. Hello asawa ko, nasa bar ako. Sunduin mo na ako. Sa bar? Sige, maghintay ka lang. Nandiyan na ang boyfriend ko. Una na ako. Mahal ko pa rin siya. Bakit ba? Sino ang mahal mo? Siya nga, ang lalaking mahal ko. Magkamukha kayo. Pati ang ilong at labi na ito. Jayu, kaya ba ngayon, hindi lang ako basta tool para makapaghiganti ka kay Nian Su? Kundi isa rin akong kapalit para sa iyong mayamang tagapagmana na boyfriend? Anong mayamang tagapagmana na boyfriend? Gusto ko nang umuwi. Xiaoyu, may utang talaga ako sa iyo. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan mag-isa. Ganoon mo ba siya kamahal? Pati sa panaginip siya ang kasama mo? Siguradong mananalo ako sa paligsahang iyon. Anong paligsahan? Iyon ay ang paligsahan sa pagdidisenyo ng ilustrasyon. Ang ibig mong sabihin ay ang inorganisa ng pamilyang Suna, paligsahan sa ilustrasyon? Nasasaktan ako. Hindi na kita gusto. Ang maghiganti kay Nian Su ay ganoon ba kahalaga sa iyo? Kung hindi ako, sino ang gusto mo? Jin Chuan Huo, huwag kang umalis. Xiaoyu, isa kang manloloko? Xiaoyu, anong nangyayari sa'yo? Masakit ang tiyan ko. Halika, bumangon ka at inumin ito. Jin Chuan Huo, bakit ang bait mo sa akin?
Sabi mo ay magdadala ka ng nobya para ipakita kay mama? Nasaan siya? Ma, umalis na siya. Ang iyong munting nobya ay biglang umalis? Mayroon ba siyang mabigat na dahilan? Hindi. Nakahanap siya ng bagong, mayamang tagapagmana na nobyo. Ayaw na niya sa akin. At tumigil na rin sa pag-aaral. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Isa siyang traitor. Kapag nakita ko siyang muli, siguradong gagawin ko ang Shayu. Hinding-hindi ko nahahayaan na basta ka na lang umalis sa buhay ko. Gaano ba karami ang nainom ko? Anong oras na? Patay. Mahuhuli na ako sa paligsahan sa ilustrasyon. Kumain ka muna ng almusal? Bago pumunta sa pamilyang Su para sa paligsahan sa ilustrasyon. Paano mo nalaman? Bakit pati pagkain ng tinapay? Ay nabulunan ka pa? Lasing ka kagabi nang sabihin mo sa akin. May sinabi pa ba akong iba? Sinabi mo rin na, Jinchuan Huo, gustong gusto kita. Sinungaling ka. Maligayang pagdating sa pinakamalaking pambansang paligsahan sa pagdidisenyo ng ilustrasyon. Ngayon ay tawagin natin mula sa Su Group si Ginoong Zhen Yusu, si Binibining Lan Qingye. Pati na rin ang tanyag sa bansa na dalubhasang disenyador ng ilustrasyon at ang mga hurado. Ang Mrs. Huo ay nasa backstage na at naghahanda. Pero tila wala pa siyang ginagawang anumang kilos. Kung ganoon, ay bantayan mo siyang mabuti. Opo. Si Binibining Su ay sertipikado ng Royal Academy of Arts bilang paborito ng langit. Siguradong ikaw ang mananalo. Oo nga. Ang kompetisyong ito ay pinondohan ng Pamilyang Su. Siguradong makukuha ko ito. Diyos ko, ang galing. Ang likhang ito ay matapang. At ang mga kulay ay balanse. Lihim na galing. Maaaring ang gawang ito ay makipagsabayan kay Binibining Su. Ang peke ay peke, ang ninakaw ay hindi kailanman magiging iyo. Ikaw, gusto ni Xiaoyu na maghiganti. Hindi iyan ganoon kadali. Hindi kita papayagang tumapak sa entablado. Paumanhin binibining siya, may mali sa impormasyon mo, kailangang itama ito. May mali? Opo, hindi ma-verify ng organizer ang tirahan ninyo, kaya pakiusap, pumunta po kayo rito. Ang lugar na iyon ay wala man lang GPS, normal lang na hindi nila mahanap. Sige, pakituro ang daan. Sumunod po kayo. Pumasok po muna kayo, ang aming supervisor ay darating din. Sige. Hindi ito mukhang bodega. Mukhang abandonadong silid ito. Sigurado ba kayong ito ang... Hoy! May tao ba rito? Buksan niyo ang pinto. Susunod, hinaan niya yan si Binibining ni Yan Yaosu sa entablado para sa kanyang gawa. Kumusta sa inyong lahat? Ito ang aking lahok. Sana ay magustuhan ninyo ito. Ang mga gawa ng anak ni Presidente Su ay lalong nagiging mahusay. Dahil iyan sa sarili niyang pagsisikap. Mukhang si Binibining ni Yan Yaosu ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa ngayon. Maaari ka nang bumaba at maghintay. Susunod ay ating tawagin ang huling kalahok na si Binibining Xiaoyu. Siya ba ang babae noong nakaraan? Xiaoyu, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na lumapit sa aking mga magulang. Hindi kaya siya natakot kay Binibining Su at umatras na sa laban? Oo nga, sa taas ng marka ni Binibining Su, siguradong hindi na siya lalaban. Binibining Xiaoyu? Sige, i-anunsyo ko na lang na si Binibining Xiaoyu. Sandali lang. Jinchuan, bakit ka nandito? Maaantala ang laban ng kalahating oras. Ang lahat ng magiging bunga nito ay pananagutan ng pamilyang Huo. Jinchuan, ito ay paligsahan ng Pamilyang Su. Ang ginagawa mo ay tila hindi tama. Ang paligsahang ito ay pinondohan ng pamilyang Huo. Lahat ay desisyon ni Presidente Huo.
Presidente Huo, kakatingin ko lang sa CCTV, nakita kong nakakulong ang ginang sa maliit na silid sa Hilaga. Ang 2 ektaryang lupain sa kanluran, hindi ba't matagal na itong gusto ng inyong tahanan ng mga Sioux? Oo nga. Bakit mo biglang nabanggit? Bayad sa dagdag na oras? Anong biro ito matapos ang mahabang paghihirap na sayang lang lahat? Hindi maaari. Hindi ako maghihintay sa wala. Jinchuan Huo. Xiaoyu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Wag na muna nating pag-usapan yan. Kailangan ko nang pumunta sa paligsahan. Bakit ka sumasali sa paligsahan sa ilustrasyon? Ano ba talaga ang layunin mo? Gusto mo lang bang maghiganti kay Nia Niaosu? Bitawan mo ako. Huwag kang makialam sa mga gawain ko. Malapit na matapos ang 30 minuto. Ano ba talagang ginagawa ni Jinchuan? At yung babaeng yun, sana ayos lang siya. Maghintay pa tayo. Pa, ma, huwag na kayong maghintay. Tapusin na ang paligsahan. Ako ang anak nyo at ako ang kampeon. Ito ay... Tapos na ang 30 minuto. Wala ring mangyayari. Kung maghihintay pa tayo, i-anunsyo na ang resulta. At ngayon, i-anunsyo ko na. Ang kampiyon ng paliksahang ito ay walang iba kundi... Sandali lang. Buisit, bakit siya nakalabas? Mga walang silbi talaga. Ako ang huling. Kalahok na si Xiaoyu. Paumanhin. Huli na ako. Ito ang aking gawa. Hoy, hindi ba parang pamilyar ang painting na yan? Oo nga, kamukhang kamukha ng gawa ni Nia Niaosu ang estilo nito. Ito ay... Host, siguradong plagiarism ang ginawa niya. Hinihiling ko na tanggalin siya sa paligsahan. Plagiarism? Nia Niaosu, ito ba ang tinutukoy mo? Sigurado ka bang lahat ng gawa mo ay ikaw ang gumuhit at hindi plagiarism mula sa nanay ko? Lahat ba talaga? Senyorita, sigurado po ba kayong kukunin ang lahat ng gawa ni Yakin Chen? Siya na ang pinakasikat na illustrator sa Sioux Group ngayon. Kapag ginawa niyo ito, tiyak na matatanggal siya sa buong industriya. Isang painting lang naman yan. Ang magamit ito para sa maharlikang akademya ng sining bilang admission fees ko ay isang malaking karangalan para sa kanya. Pero kapag nalaman ito ni Yakin Chen, tiyak na magagalit ang senyor. Ibalot niyo na ang mga natitira. Kakailanganin ko pa ang mga gawa niya sa school. Tungkol naman sa dukhang yon. Habang wala ang mga magulang dahil sa kanilang business trip, humanap kayo ng rason para sipain siya. Bigyan niyo na lang ng pera para manahimik. Ibalot na. Sige, ibabalot na. Anong sinasabi mo? Anong ina mo? Huwag mo akong naninira dito. Ang ina ko. Ang dating, pinakamahusay na disenyador ng Sioux Group, pero dahil kay Nia Niaosu at sa kanyang kapritso na pumasok sa design school ay kinuha niya ang lahat ng mga pinaghirapan at mga obra ng aking ina. At dahil doon, ay natanggal siya sa industriya at hindi na muling nakahawak ng brush. Ano? Ganoon ba ang nangyari? Noon pa man ay nagtataka na ako. Sa edad ni Nia Niaosu, hindi niya kayang gumawa ng ganoong kalalim na obra. Tingnan ninyong mabuti ang mga gawa ni Nia Niaosu kung hindi ba ito eksaktong gaya ng Su Yejian. Xiaoyu, itigil mo ang iyong mga kasinungalingan. Anong ebidensya mo para sabihin ang lahat ng gawa ko ay sa ina mo? Ebidensya? Sige, Nia Niaosu. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Xiaoyu, nababaliw ka na ba? Nia Niaosu, noong nagpipinta ang nanay ko, nakasanayan na niyang ilagay ang markang sunflower sa likod. Kung ang lahat ng ito ay mga gawa mo, hindi mo ba ito malalaman? Siyempre, alam ko yan. Sige, tatanungin kita, ano ang ibig sabihin ng numerong ito? Ang numerong ito. Hindi mo alam? Dahil ang painting na ito ay hindi mo naman gawa. Tama na, Xiaoyu. Huwag kang sumobra. Sino ang nakakaalam kung peke lang ba ang dala mo? Ayos lang. Hayaan nating si Presidente Su ang tumingin. Kamukhang kamukha.
Talagang kamukha. Walang duda. Ito ay talagang sulat kamay ni Yakin Chen. Noon, bigla siyang natanggal sa industriya at kaming lahat ay nanghinayang para sa kanya. Ito, ikaw pala ang may gawa nito? Paano ako nagkaroon ng anak na kasing sama mo? Hindi, wala akong ginawa. Pa, ako ang tunay mong anak. Bakit mo tinutulungan ang isang estrangherong wala namang pinagmulan? Manahimik ka dahil masyado ka naming pinalaki sa layaw, kaya naging ganyan kasama ang ugali mo. Ikaw, talagang binigo mo ako. Genyu, si Yao Yao ba talaga ay ang ating anak? Ginang, ito ang report ng senyorita. Lahat ay normal. Ito. Siguradong may mali rito. Type A kami ni Senyor. Paanong naging type O? Si Yao Yao? Ito? At hindi ko rin po alam. Baka ang klinika ay nagkamali. Siya ay kamukha niya at siya rin siya. Kaya ba? Pasensya na, binibining siya. Paumanhin para sa aking hamak na anak. Nawala na ang lahat sa aking ina, huli na ang paumanhin. Pero mungkahi ko, ikulong niyo ang anak niyo para hindi na lumabas at mangagat ng tao. Huminto ka. Ikaw na walang hiya. Huwag mong isiping tinalo mo na ako. Binibining siya. Saan galing ang pendant na jade na iyan? Wala akong sasabihin. Ang jade na ito ay baka. Ma, ano ang nasa loob ka ng bagay na ito? Sa loob nito, dati ay nakalagay ang jade ng tahanan ng mga Su. Pagkapanganak mo, inilabas ko ito at isinuot sa iyo. Pero, hindi ko alam. Biglang nawala. Kung hindi ako mali, iyan ang ating pamanang Jade. Hindi. Hindi ko hahayaang makilala niya ang pamilya. Sino yan? Jinchuan Huo, tinakot mo ako. Xiaoyu, ito ba talaga ang layunin mo sa pagsali sa kompetisyong ito? Hindi ba't alam mo na ang lahat ng ito? Bakit kailangan mo pang itanong? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga ito? Simulat sa pulba ay hindi ka nagtiwala sa akin? Akala mo ba ay wala akong pakialam sa lahat ng nangyayari sa'yo? Tama ka. Wala kang kinalaman sa mga problema ko. Pasensya na, Jinchuan Huo, hindi kita pwedeng idamay. Kung ang mayamang, tagapagmana ang nasa posisyon ko, sasabihin mo rin ba yan? Sa pagitan namin yun, bakit kailangan mo pa? Siya na namang idamay? Sa inyong dalawa? Sa inyong dalawa? Siya, you, kasal tayo ang legal na mag-asawa. Kung siya ang nandito, tutulungan ka ba niya? Ang pagpapakasal sa kanya ay baka isang maling desisyon. Dapat siyang bumalik sa lugar kung saan siya nararapat, hindi siya dapat madamay sa isang ordinaryong tao na gaya ko. Sa huli, nadamay lang siya sa akin. Dahil hindi mo ako matanggap at nanalo na ako sa kompetisyon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kikitain ko sa hinaharap bilang kabayaran sa tulong mo. Xiaoyu? Sa tingin mo ba kailangan ko ang pera mo? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi ko sa iyo, ang dahilan kung bakit Huo ang apelyido ko ay dahil Jinchuan. Ginamit ko ang card mo kanina at gumastos ng 200 milyon. Teka, hindi ba ito ang iyong munting nobya? Hindi ba ito ang ginang ng pamilyang Huo sa lobby noon? Kung ganoon, si Jinchuan Huo ay... Tita, siya ay may asawa na. Pakiusap, wag mo nang guluhin si Jinchuan. Jinchuan, wag mong sabihing hindi mo pa sinasabi ang totoo. Anong katotohanan? Siya ay aking hamak na anak na lalaki.
Kaya, niloloko mo lang ako sa simula pa, di ba, Presidente Huo? Alam ko, natatakot kang baka ako ay mapagpanggap at isang babaeng mukhang pera, natatakot kang habulin kita dahil sa pera, tama ba? Huwag kang mag-alala, hindi na kita kailanman guguluhin pa. Madam Huo, aalis na ako. Sige, magpanggap ka pa. Kumusta naman? Ngayon, palpak na ang plano mo. Ma, pwede bang hayaan mo muna akong mapag-isa? Jinchuan, bakit ka nag-iisa rito at naglalasing? Samahan na lang kita, gusto mo? Jinchuan, niloloko ka lang ng babaeng yan. Iniwan ka niya noon dahil sa isang mayamang tagapagmana. Ginamit ka lang niya sa pagpapakasal niyo. At ngayong tapos na siya, itatapon ka na lang niya. Layas. Kahit wala pang ibang tao rito, hinding-hindi, magiging ikaw. Jinchuan Huo, ang babaeng, yon na walang kwenta, ano ba ang nagustuhan mo sa kanya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, hindi mo pa rin ba siya malimutan? Anong meron? Bakit mo ako dinala rito? Jinchuan Huo, sabi nila ang unang pag-ibig ay hindi nagtatagal. Sa tingin mo ba magiging ganoon din tayo? Hindi mangyayari yon. Pagkatapos ng entrance exam, ipapasyal kita sa mas maraming lugar at mas magagandang tanawin. At sa hinaharap, ano man ang maging problema natin, mananatili ako sa tabi mo. Magtiwala ka sa akin. Kung ganoon, kailangang tuparin mo ang pangako mo ha. Sige. Dahil, may usapan kami. Senyorita, sina Senyor at Ginang mukhang naghihinala na sa inyo. Anong gagawin natin ngayon? Hindi pwede. Hinding-hindi nila pwedeng malaman na hindi ako ang tunay nilang anak. Ang posisyon ng senyorita sa tahanan ng mga Su ay dapat sa akin lang. Shayu, nagawa kong iligpit ang pamo, kaya ko rin gawin iyon sa iyo. Dahil marami kang alam sa mga lihim ko, oras na para patahimikin ka ng tuluyan. Tara. Siguradong si Jinchuan Huo ngayon ay dismayado na sa akin. Mabuti na rin iyon, puro gulo lang ang dala ko sa kanya. Ang isang paborito ng langit na tulad niya ay dapat lumayo sa akin hanggat maaari. Sino ka? Bakit may litrato ka ni Jinchuan Huo? Gusto mong malaman? Pumunta ka sa bar ng Nightshade. Jinchuan Huo. Shayu? Bakit siya nandito? Imposible. Sabi niya, hindi na siya babalik sa akin. Bakit ko pa ba siya pinapansin? Presidente Huo, narinig ko po sa monitor ang tila sigaw ni Ginang. Sa tingin ko ay nasa panganib siya.
Ang mga nangyari nitong isang buwan, parang isang panaginip lang talaga. Jin Chuan Huo, sa pag-iwan sa akin, siguradong masasaya ka. Ito na ba ang kotseng tinawag ko? Bakit ang bilis dumating? Jia Yu! Xiaoyu, Xiaoyu! Presidente Huo, nakidnap po si Ginang. Sinusubukan ko na siyang ilocate pero kailangan ko ng oras. Subalit, nag-aalala ako na baka ilipat nila si Ginang sa ibang lokasyon. Tingnan ang lahat ng CCTV. I-lockdown ang buong lungsod.